Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Miss Universe Thailand 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang reaction tayo ngayon dito sa Miss Universe Thailand 2024. So, kamusta naman ang panonood ninyo? Na-enjoy nyo ba? Ako, to be honest, yes, na-enjoy ko siya ng bonggang-bongga. In fairness naman sa Thailand, sa Miss Universe Thailand, kudos naman sa kanila. Ang ganda ng stage, ang ganda ng production, ang ganda ng lighting nila, ang ganda ng lahat ng nakikita natin. Talagang pinalano, plakado, at maayos. Yung lahat ng nakita natin. So, syempre, natuwa ako dahil sobrang saya doon sa loob ng venue. At si Bwex nandito pala, hindi man lang kami nagkita, nandoon din pala siya. Anyway, so, kung nasaan man si Bwex, welcome to Thailand. So, yan. So, nakakaloka. So, siguro dahil nga ang hirap nga din talaga yung patayo-tayo, kilos-kilos kasi nga sobrang dami talaga ng tao. So, ako din hindi nga ako nagto-toilet kasi sabi nga nun, 3 minutes, 2 minutes ay yung toilet, ang layo-layo. Tapos, ano talaga, nandoon lang talaga ako sa pwesto ko kasi may mga kasama din ako na mga vlogger at team ng Thailand. Sayang naman hindi ko nakita si Bwex para, alam mo yon, join with me, di ba? So, may message naman niya ako, kaya lang ito naman kasi si Bwex, hindi na lang ako tinawagan. Anyway, so, happy ako dahil at least, di ba, nasaksihan niya ang Miss Universe Thailand. At ingat ka, Bwex. So, eto na, syempre pag-usapan natin ang Miss Universe Thailand. So, pagdating sa lighting nila, grabe, ang sakit sa mata ko kasi syempre, yung light talaga sobrang liwanag talaga. And then yung stage, syempre gusto ko nga rumampa doon, sobrang haba. So sa opening show pa lang talagang medyo naloka na ako. Ang ganda ng opening show nila. Pero kumpara nung nakaraan taon, syempre mas bongga yung nakaraan taon. Pero ito kasi syempre iba yung ino-offer nila ngayon. So enjoy naman ako dahil syempre bago yung nakita natin. Doon pa lang sa opening nila talaga yung excitement nandoon na. Ang ganda, lahat sila naka-black na leather. Tapos ayun, so naloka lang ako kasi nagpapakilala yung mga kandidata. Yung ibang kandidata, alam mo yung lakad sila na lakad na pag ano, di ba? So kamusta naman yung haba-haba nung stage. So talagang pagoda sila kasi pabalik-balik silang ganon. And then maganda ang kanilang yung introduction ng mga kandidata. Maganda, natuwa naman ako doon sa eksenang yon. And then after no, syempre yung host, okay naman yung host. Syempre nasanay tayo na yung host nila ay laging yon. Pero ngayon, iba na, diba? So, medyo magaling din naman tong host nila. Syempre, naloka tayo, tinawag nilang Hello Mabuhay, diba? From the Philippines. So, syempre, ang daming mga Pilipino doon na nagsigawan. Narinig naman nyo siguro. And then, ayun. So, after ng introduction, so nagkaroon ng special award. Doon pa lang sa simula pa lang ng laban, talagang lamang na talaga itong si Bangkok, si Contep Mahanakon. Kasi nakadalawang award kagad siya, di ba? Ang Miss Charming, akala ko nga siya na yung kokoronahan ng Miss Charming eh. Miss Charming at saka Miss Confident, di ba? So doon pa lang yung nakuha niya na yung the most confident candidates. Doon mo masasabi na ito ang magmi-Miss Universe Thailand. Kasi ikaw yung pinaka-kumpiyansa sa lahat. And then si Phuket din, grabe si Phuket, ang ganda sa stage, grabe. Sobrang, parang pag tinitingnan ko siya, naaalala ko si Christy McCurry. Ganon ang beauty na meron siya. And then, ayun na. So, tumawag na sila ng top 20. Sa top 20, syempre, pasok naman yung mga ina-expect nating kandidata. So, ako para sa akin, yung top 20, talagang swak na swak talaga yung mga girls.
Pero pagdating dito sa top 20, yung pinag-swimsuit na sila, ayun. So doon mo lang makikita kung sino yung weak at kung sino yung strong. Doon sa swimsuit round, grabe, ang ganda-ganda doon ni Oppo. Sobrang, alam mo yun, nagbibideo ako, binibidyohan ko si girl para doon sa TikTok. Pero nakatingin ako kay Oppo, hindi ko alam na mali-mali na pala yung ginagawa ko. Kasi talagang ang ganda pag tinamaan siya ng ilaw. In fairness, hindi siya ganun kaganda na masasabi mo na wow. Pero kapag sa stage na talaga, grabe yung presensya niya. Tapos grabe pag tinamaan siya ng ilaw. And then, actually, ang pinakamaganda sa kanila doon si Phuket. Nagagandahan talaga ako kay Phuket. So, alam mo, yung ang smile niya, talagang consistent, tapos relax lang yung beauty, walang effort, yung mga ganon. Pero si Bangkok talaga, malinis talaga yung kanyang pasarela. Sobrang panalo talaga yung galawan niya, in fairness. Pero mas naloka ako dito kay Ubon. Si Ubon Tani kasi talagang sabi ko, ay palaban, ang lakas mo ka Miss Grand. At talagang nagpa-Chelsea Manalo pa siya. Yung alam mo yung slide na, yung parang kinakalagkad yung paa sa pasarela niya. Diyos ko, naloka ako doon ng bonggang-bongga. Kaya talaga yung bakbakan talaga ng top 20, doon para sa top 12, mahirap. Kasi talagang best of the best. Pero dito kasi sa laban nila, parang kita mo na din kung sino talaga yung lamang. Kasi yung ibang kandidata na nabigyan ng chance na makapasok sa top 20 pero hindi naman na nila nilaban eh. Kasi nga, yung pasarela nung iba sobrang hindi ganun ka-strong. Kaya talagang piling-pili lang din talaga yung masasabi mo, ay eto magaling, ay eto bongga, di ba? Pero syempre hindi nagpakabog si Udong Tani. Dito naman sa top 12, sa totoo lang, ang napansin ko kay sa Conacon, mahina ang performance niya, mahina yung drive na laban niya. Sabi ko nga sayang kasi talagang gusto din naman talaga siya ng tao. Kasi pag nakita mo naman siya sa stage, talagang pack din talaga eh. Kaya lang yung gabing yon sobrang ang weak ng dating niya sa akin. Yung kumbaga parang si Sakonakon, pasang-awa na lang talaga. Yung hindi mo siya masasabing nasa top talaga. Hindi ko alam kung bakit. Na-surprise pa nga ako kasi talagang malayo pa yung narating ni Samut Sokam. Dito kasi si Songkram, parang feeling ko si Samut Songkram ay siya yung dark horse. Kasi siya yung nakarating hanggang sa dulo. Pero in fairness naman sa kanya, ang ganda naman niya sa stage, di ba? So, yon. So, talagang masasabi ko ay iba. Tapos, pagdating ng swimsuit, syempre in-announce na nila yung top 12. Doon sa top 12, so, medyo, ganda ng laro. Kasi talagang pinili na talaga nila yung the best. At pagdating sa evening gown, ay yung top 12, nag-evening gown, Diyos ko, naloka ako. Ang bongga ng evening gown. Talaga yung leeg mo talaga magaganon. Kasi, grabe yung labas ng kandidata. Talagang, yung neck to neck yung labanan. Siyempre, nung lumabas si Phuket, kasi si Phuket nasa unahan nung tinawag, yung gado-gado ni Phuket. Pero yung lumabas si Bangkok, grabe yung gown, no? In fairness sa mga gown, ang gaganda. Kahit nga yung si Nong Kai, sino ba to? Konken, grabe. Yung naka-red, di ba? Si Ratchasima, ay nako, sabi ko sa iyo, hindi siya maganda pero ang ganda ng gown, no, di ba? Tapos kabugan talaga sila sa eksena. So syempre hindi nagpakabog doon si Bangkok at saka si Phuket, talaga stunning talaga yung beauty niya, hindi man ganun ka bongga yung gown niya. Pero stunning talaga, ang Diyosa talaga nung dating. Pero yung lumabas na si Bangkok, Diyos ko, para siya si Maleficent na I am the queen. Ganon ang eksena niya. Napaka-elegante ng datingan niya. Yung sobrang ayun talaga. Doon ko nakita na parang, ay wow, ang elegante ng dating. Syempre, si Samut Sakon, yung naka-pink na parang may feathers yung laylayan. Ayun, naloka ako sa kanya kasi siya, tawag dito, ang tawag dito, siya, yung eksena niya, parang Miss International yung datingan, ganon. Maganda siya sa stage. Sobrang ang ganda. Ang puti niya, tapos pag natamaan siya ng ilaw, lalo siyang gumaganda, in fairness. But naloka ako talaga dito kay
kay Obuntani. Diyos ko, lakas maka-Miss Grand. Yun, lumabas siya with gold. Ay, sabi ko sa'yo, nilamon niya talaga doon si ano ng buhay. Kasi di ba magkasunod sila ni sa Conacon? Ay, nako, ang ganda niya doon sa gold. Sabi ko nga sana sumali to sa Miss Grand. Pero sabi ko hindi to mananalo kasi kulang din talaga siya, yung ganda talaga, performance level lang. Sabi nga nung katabi ko, nag-level up na yan. Ay, ganun ba? Pero, in fairness sa kanya, talagang panalo talaga yung performance niya. Pilita Corrales na bumabali-bali pa yung likod. But in fairness sa kanya, talagang fighter talaga siya. So, yon. Kaya sabi ko, ay, ang ganda ng laban. Si Obuntani talaga, si MUT number 8, yung sinasabi ninyo, talagang palaban talaga siya. Siyempre, yung top 5, nagulat ako kasi sa 12, 5 lang ang kukunin. So, laglag yung 7, di ba? Kaya nga sabi ko dito, talagang gagalingan mo eh. Pero pagdating doon sa 7, medyo talagang, sabi ko nga, ay, eto na yung 5 talagang napili nila eh, na talagang the best. So, yon. So, ang pumasok sa top 5 is si Samut Songkram na talagang masasabi ko, is surprising ha. Pero sabi naman nila talaga daw magaling naman daw talaga yon. Ang inaasahan ko papasok sa top 5, isa lang talaga yung nalaglag eh. So, sa top 5 ko, si Conacon. Kasi na-expect ko talaga na lalaban siya ng bonggang-bongga. So, ang naka-top 5 ay si Samut Songkram, si Phuket, pumasok si Phuket, syempre, si Bangkok, si Ubon Ratchathani, at saka si Mahasarakham. So, ina-expect naman na natin na papasok tong 4 na to. Kasi yung performance level talaga nila panalo. Pero si Mahasarakham, hindi ko type yung beauty niya kahapon. Sobrang parang, mas gusto ko siya nung prelim, sa totoo lang. Anyway, pagdating sa top 5, syempre Q&A, tahimik yung lahat. Syempre, pa-impress. Pero na-impress ako doon sa mga tanong. Kasi it's about current issue din dito sa Thailand. So, dapat ganun talaga. Talagang makikita mo talaga kung paano sila magbigay ng opinion. Hindi yung Q&A nila ay practice. Hindi ganun eh. Kung ano yung opinion talaga nila doon sa current issue na meron ang Thailand, o diba, ang bongga. Dapat ganun sa atin. Tapos, kinuha na nila doon sa top 5, binigyan na nila ng award yung 4th runner-up at saka yung 3rd runner-up. Diyos ko, medyo kinabahan ako kasi eto kasi si Bangkok, inabutan pa ng timer pero maganda yung sagot niya. Talagang maganda, impressive. But si Phuket, sabi ko nga, nerd to nerd sila ni Phuket eh. Si Phuket din talaga ang ganda din ng tanong naman kasi sa kanya. It's about sa ano, di ba? Yung influence, kung ano yung ano, kaya sabi ko, ay, panalo. So, nag-English si Phuket. And, pagdating sa top 3, ayun nga, ang naiwan ay si Ubon. So, ina-expect naman natin. Actually, si Ubon, hindi ko ina-expect. Ang ina-expect ko si Conacon eh. So, ang mga pumasok, si Ubon, si Bangkok, at saka si Phuket. So, sabi ko baka, kasi si Ubon kasi, may eksena talaga ng bonggang-bongga. Fighter siya eh. So, talagang nilalaban niya talaga na, I want Miss Universe, ganun yung eksena niya. Pero, eto na, pagdating sa Q&A, talaga naman, oh my gosh, ditdikan sila. Kasi, eto kasi si Phuket, ang ganda ng, iisa yung tanong, tatlo, sa kanilang tatlo. So, doon panalo. Saka gusto ko yung sa top 5, may ano pa talaga, di ba? So, suitcase na tinatawag. So, pipili ka talaga ng ano, kung ano yung pipiliin mo. Maganda yung strategy ganon para ikaw pumili ng kapalaran mo. And then, pagdating naman dito sa top 3, iisa na lang yung tanong nila. So, talagang sumalang talaga sila sa Q&A. At ang ganda ng tanong. Sabi ko nga, ang haba-haba ng show natin sa Pilipinas, bakit hindi natin nagawa yung ganito, di ba? So, yon. So, pagdating sa top 3 ay yon. So, nagkaalaman talaga sila kung sino ang pinakamagaling at pinaka-the best na opinion na magbibigay ng the best na opinion sa tatlong to. So, kung napansin ninyo, nag-English yung dalawa. Pero, ang strategy game ni Oppo, sobrang talino talaga kasi nagpasatay siya. So, yon. So, nagpasatay siya. Ang sinasabi ng katabi ko, mababaw lang daw yung sagot. Pero ako, para sa akin, tumbok niya eh. So, yon. Natumbok niya yung sagot.
at talagang winner naman. So, kaya siya nagpasatay kasi syempre yung mga judges kasi mostly napansin ninyo may edad na. Then, mga Thai. So, wala namang international judges. Kaya, nagpasatay siya. Bakit? Para maintindihan ng lahat ng judges yung sasabihin niya. So, nagpa-impress siya doon sa mga judges. Hindi siya nagpa-impress doon na sa mga tao na mag-i-English ako. Yung dalawa, nagpa-impress sila dahil mag-i-English sila para sa mga audience at mapalakpakan at masabing, wow, ang galing nilang magsalita ng English. Pero, ang target kasi ni Oppo is yung mga judges. So, doon siya nag-focus para makuha niya yung boto ng lahat. Kasi kung magpapasatay nga naman siya, maiintindihan ng mga judges. Kasi hindi naman lahat ng judges ay nakakaintindi ng English. So, maaaring makababa pa to ng score ko. To be honest, mas maganda yung sagot ni Phuket more than sa sagot ni Oppo. Pero si Oppo kasi yung strategy game niya, mas naintindihan ng lahat ng judges. So, judges ang target ni Oppo. So, yun, doon talaga strategy game talaga na winner siya doon. So, yun. Kaya masasabi ko, oh my gosh, naloka ako ng bonggang-bongga. Maganda ang Miss Universe Thailand. Exciting yung papanoorin mo sa kanila mula sa simula hanggang sa end. And then, talagang hit to beat talaga yung Q&A kasi dito talaga pwedeng kahit anong lakas mo, pag nagkamali ka, hindi mapupunta sa iyo yung corona. So, dito talaga makikita mo na kailangan magaling ang isang kandidata para makuha mo ang corona ng Miss Universe. Kumbaga, wala silang kinikilingan na, ay, eto kasi si Oppo popular to, ay, eto kasi si ganito, ano to. No, do your best. So, para ma-impress kami. Ganon. So, in fairness naman sa Miss Universe Thailand, pinakita nila kung magkano ang pa-premium nila. Syempre, meron silang 1 million baht. It's equivalent 1.6 million pesos. And then plus, meron niyang car and house. So, yon. Kaya masasabi ko talaga, in fairness naman, sa paglumaban ka talaga ng pageant dito sa Thailand, ang masasabi ko lang, yayaman ka. Kumbaga, puhunan talaga siya. So, mamumuhunan ka, investment sa madaling salita, in fairness. So, yon. So, total suma, ang Miss Universe Thailand ay panalo ang kanilang production, panalo ang kanilang show, panalo ang kanilang kandidata. At masasabi ko, good job Thailand. So, yon. Ayan ang reaction natin ngayon dito sa Miss Universe Thailand. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Syempre, una sa lahat, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel, and then i-click na rin po ninyo ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga chika. So guys, maraming salamat. Always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you later. Thank you guys. Paalam.